Good morning mga kapuring. Ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-adjust ng valve clearance ng ating Fury 125. By the way, welcome back po sa ating YouTube channel. Una po ay kailangan po nating baklasin ang ating cover shroud, then ang ating lower cowling para ma-access po natin yung valve cover tappet ng ating cylinder head. Bali, ito po yung ginagawa kapag nagpapatune na po tayo. Ina-adjust po nila yung ating valve clearance kung maingay na ito or malagitik na hindi normal dun sa ating standard settings. Usually po ang ginagamit natin dito is from 0.04 mm to 0.08 mm intake and 0.04 mm to 0.08 mm sa exhaust. Pero most of the time, ang ginagamit ng mga mekaniko po dito ay yung 0.04 mm intake and 0.06 mm exhaust. Once na natanggal na po natin yung ating mga fairings, pwede na po nating tanggalin yung timing gear cover sa ating cylinder head para ma-access po natin at maikot nang maiset natin sa timing mark o yung tinatawag nilang TDC or top dead center. Then, tanggalin din po natin yung valve cover tappet natin para ma-access din po natin yung tappet nut para sa pag-adjust ng ating valve clearance. Yung nasa ibabaw po yung intake, then yung nasa ilalim naman po yung exhaust. Yung sinishare ko po sa inyo ay natutunan ko rin po sa aking mga kaibigang mekaniko. And yung iba naman po ay napanood ko rin sa YouTube. Ito po ay para po sa kaalaman ng ating mga kapuring na baguhan sa pagmamotor na katulad po ng inyong lingkod. Baka sakali po makatulong. Huwag po natin kakalimutan na bago po natin buksan ang mga cover ng ating valve tappet at timing gear, kailangan malamig po yung ating engine para hindi po ma-lost thread. Pag open na po lahat, iikot na po natin yung ating timing gear gamit po yung 16 mm na combination wrench or yung socket wrench. Kailangan po yung T-mark sa ating timing gear ay nakatapat dun sa arrow ng ating engine. Kapag ka nakatapat na po yun, malalaman nyo po kapag ginalaw nyo yung exhaust and intake valve tappet natin, gumagalaw na po siya. Kasi kapag hindi po naka TDC or top dead center ang ating timing gear, hindi po nagalaw yung isa sa kanila. Pwede po nating ulitin yung proseso just to make sure.
Iikot nyo lang po ng counterclockwise yung ating timing gear. Then, itapat po natin yung T-mark dun sa arrow. Huwag po nating kalimutan gumamit ng feeler gauge. May nabibili po yan sa mga motorcycle shop or auto shop. Then, flyers para pangpigil dun sa ating valve tappet. And of course, yung 9mm na open range para naman po dun sa nut. Or if meron po kayo nung yung ganitong tools, may nabibili rin pong ganyan. Magkasama na po yung dalawa. Yung maliit po yung pumipigil sa tappet screw and yung malaki naman yung pumipigil dun sa tappet nut. Ang ginamit ko po dito na clearance ng feeler gauge ay 5mm and 7mm. Pero ang standard po natin ay 0.04 and 0.06. So, bali ang ginamit ko po is 0.05 intake and 0.07 exhaust. Kasi naka Raider R150 pipe po ako. So, yung mas manipis po dun sa intake and yung mas makapal sa exhaust. Pero bago po tayo mag-adjust, testingin po muna natin kung maluwag or masikip yung pinili natin na sukat sa ating feeler gauge. If ever po na masikip or maluwag, ang gagawin po natin luluwagan po muna natin yung 9mm nut. Makikita nyo po sa video. Sinusukat po muna natin ng ating clearance. Inuulit ko, ang ginamit ko po dito ay 0.05mm sa intake. Dapat po medyo may pressure or parang may pumipigil dun sa ating feeler gauge pagka siniksik natin sa in-between ng ating valve tappet na tinatawag nila. Pag sure na po tayo dun sa clearance, pwede na po nating higpitan yung nut habang pinipigilan po natin yung tappet screw para hindi po siya sumama and hindi po mabago yung clearance na ating ginawa. Again, try and try po to or trial and error po to hanggang sa masatisfy po tayo dun sa clearance na gusto natin sa ating intake. Make sure lang po na maigpit yung pagkakalagay ng ating tappet nut para hindi po ito kumalas pagka tumatakbo na po ang ating motor. So yan po sa intake. Again, ang ginamit ko po ay 0.05mm. Now dito naman po tayo sa exhaust. Ang gagamitin ko po dito ay 0.07mm pero ang standard po ay 0.06mm. Paluwagan po muna natin yung nut. Then next, paluwagan din natin yung screw.
Saka po natin ilagay yung clearance na ating gusto. Anyway, ang clearance naman na nakalagay sa manual natin is between 0.04 mm to 0.08 mm. Ang technique na ginagawa ko po dito kapag nilalagay ko yung filler gauge, kapag nilagay ko po yung filler gauge in between dun sa clearance natin at binitawan ko to nang hindi po siya dumudulas or nalalaglag, yun na po yung pinaka sign na pwede ko nang higpitan yung ating tappet nut. Mas madali po kapag meron kayong tools na ganito kasi magkasama na po silang dalawa. Yung isa para dun sa tappet screw and yung isa naman ay para sa ating tappet nut. Ayan. Hindi na po siya nalalaglag or tumudulas. So, okay na po yung settings natin na 0.07 mm exhaust. Pagka okay na po yung intake and exhaust natin, try ulit natin iikot yung ating timing gear. Isa o dalawang ikot, then ibalik po natin sa T-mark or yung TDC. Then, galawin po ulit natin yung ating tappet sa intake and exhaust to make sure na gumagalaw talaga siya. Kasi kapag hindi siya gumagalaw, ay nasa T-mark yung isa, ibig sabihin sablay po yung valve clearance na ginawa natin. Pag na-finalize na po at okay na yung lahat ng ginawa natin sa intake at saka sa exhaust, pwede na po natin ibalik yung tappet cover at saka yung timing gear cover. Nga pala, huwag nyo pong kalimutang maglagay ng saluhan sa ilalim ng ating head kasi meron pong langis na malalaglag manggagaling sa ating timing gear cover at saka dun sa ating exhaust valve cover. Konti lang naman po yung langis na yun. Paki-double check din po yung ating mga o-ring sa tatlong cover natin kung manipis na or pwede pa. Kasi kung sobrang nipis na po nito, tatagas po yung langis sa ating intake and exhaust cover or even dun sa ating timing gear cover. Pagka ganun, pwede nyo na pong palitan. Or kung wala po kayong mabilhan, pwede muna kayong gumamit ng gasket maker for the meantime. Again, huwag kalimutan bago magka-adjust ng valve clearance, dapat yung T-mark or yung timing mark natin nasa top dead center. Makikita mo natin yan sa ating timing gear na may letter T. At dapat nakatapat siya dun sa may arrow sa left side ng ating cylinder head. Kung makikita nyo po kung saan nakatapat. Make sure din po na mahigpit yung mga tornilyo. Pero wag yung sobrang higpit na baka ma-loose-thread naman. Minsan prone sa ganyan ng ating Fury 125. Lalo na pag mainit pa ang makina at nagbabaklas tayo. Hopefully na intindihan nyo po yung aking explanation at yung demo sa ating video para dun sa mga DIYer or do-it-yourself hobbyist na katulad ko. Sana po may natutunan kayo ngayong araw. And hopefully marami po tayong video na magawa itong mga susunod na mga linggo para i-share po sa ating mga kapuring. Kung may comment po kayo regarding dito, please paki lang po para makorek ko po kung mayroon pang mali sa mga ginagawa ko.
Again, maraming thank you po sa inyong lahat. Please like, watch, and subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po, and again, thanks for watching.